Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito ay itong si Coach Jorge De Brito. Maki-update tayo dito mga kapolitika sa nagaganap na CV League na kung saan is nasa leg 2 na po sila at yung Team Alas is nasa Thailand na. Okay, so ating pag-uusapan sa videong ito, tatalakayin yung katatapos lang na leg 1 doon ginanap sa bansang Vietnam na kung saan is nag-uwi nga ng bronze medalist itong Team Alas. So maraming mga reaksyon doon ang ating napag-usapan sa ating previous video na kung saan ay sinasabi ng iilan, especially itong mga basher ni De Brito, na tsamba lang daw yung pagkapanalo ng Team Alas dito kontra sa Team Indonesia. Okay, but naipaliwanag na nga natin doon na itong pagkapanalo ng Team Alas kontra dito sa Team Indonesia hindi po chances lang or hindi po tsamba. Okay, kasi nakikita natin doon yung talagang effort at pagod ng bawat isa para makapag-contribute at the same time maipanalo yung laro kontra dito sa Indonesia. Actually, kaya nga din nating talunin yung Team Vietnam kung hindi lang din tayo nagpaulan ng error, especially doon sa set 1. Okay, but moving forward mga kapolitika, ang pag-uusapan natin dito sa videong ito dahil doon sa sunod-sunod na pagkapanalo ng Team Alas, which is ang sinasabi nga is historical kasi 2005 pa daw last na ipanalo ng ating bansa ang laban kontra dito sa Indonesia sa women's team. Okay, so 2005 and ngayon lang uli natalo ng national team ng ating bansa yung kontra dito sa Team Indonesia, and yung bronze medalist natin sa ABC Cup, which is historical din po yun. So dahil dito sa mga historical na nagawa dito under kay De Brito, itong coach ng Team Alas, ay may mga panawagan ngayon at sinasabi na dapat bang dapat daw i-extend itong si De Brito dito sa Team Alas or sa national team ng ating bansa dahil parang maganda naman yung flow ng kanyang coaching dito sa national team ng Pilipinas. But at the same time, marami rin ang nag-oppose on the other side nang sinasabi ay wag nang especially yung mga supporters nila Galanza at nila Valdez, kasi nga parang meron talagang hatred at yung favoritism nga dito kay sa side ni Coach Jorge De Brito na bakit hindi pinapalaro itong sila Gemma Galanza at si Valdez. So ang sabi nung mga supporters nila ay wag na daw itong si Coach Jorge De Brito i-extend kasi itong niya dito, yung pagstay niya dito sa ating kupunan ay na lang ito, extension na lang doon kasi supposed to be is nasa ibang bansa na itong si Coach Jorge De Brito base doon sa naging decision ng FIVB. But hopefully is until SEA Games pa siya next year. So in other words ay mananatili pa itong si De Brito dito sa national team hanggang next year. But after next year mga kapolitika, meron pa ring mga panawagan na dapat daw i-extend itong si De Brito dahil dito sa mga makasaysayan na mga nagawa or pag-level up ng ating team sa national team dito sa volleyball. So ano yung ating masabi? Ito yung ating bigyan ng personal na opinion, ating personal na komentaryo, yung ating masasabi, dapat nga lang ba na i-extend itong si De Brito dahil dito sa magagandang nangyayari dito sa ating national team. Okay, so regardless kasi kung yung sinusuportahan mo na player pinapapasok or hindi, as long as maipanalo ng coach yung laro ay yun lang po ang dapat na mag-matter. Okay, so ang point dito is hindi dapat ito fan-based itong volleyball, dapat ito ay usapin ng skills and at the same time yung flexibility ng players. But hindi rin naman natin pwedeng i-disregard na itong si Gemma Galanza, isa rin talaga sa mga magagaling na players ng ating bansa at sa katunayan nga ay isa siya sa mga ilang beses rin siyang nag-MVP dito sa PVL at the same time nung kapanahonan niya sa UAAP. So hindi natin pwedeng i-ignore yon na si Gemma Galanza, yun nga lang talaga is dito parang si De Brito ay nasa nasa pagitan siya ng dalawang nag-uumpugang bato dito sa kanyang gusto and at the same sa mga gustong player, at the same time yung pinupush ng mga supporters ni Gemma Galanza at nila Liza Valdez na ipasok nga itong si Gemma Galanza.
So yung sagot dito sa tanong natin na kailangan pa ba or dapat pa bang manatili itong si Coach Redy Brito dito sa koponan ng Team Alas. So para sa akin ang personal na take mga kapolitika is bakit naman hindi, kung maganda naman yung maging impact ng coach na ito dito sa ating women's team sa volleyball, ay bakit pa natin papakawalan yung magaling na coach. Okay, so ang sinasabi ng iba, bakit daw doon sa Akari wala naman siyang napatunayan, ngayon nga nananalo yung Akari, wala na siya doon. So ibig sabihin is may something na problema sa kanya. So ganito kasi yun mga kapolitika, may possibility rin na meron kasi mga coaches na magaling dito sa national team, but dito sa kanilang sa club team is hindi nila forte yon, kumbaga hindi nila field yon. Okay, so ang ibig lang sabihin nito is baka itong national team na hinahawakan, kasi dito sa national team is pwede siyang kumuha ng mga galing na players mga kapolitika. Okay, so whoever he wants na ipapasok dito sa national team para maglaro, pwede niyang gawin yon. So kumbaga is nasa shuffle na yung mga players from different club team, or even nga dito sa UAP, kasi marami sa mga players dito na nag-stand out dito sa ating national team is galing sa UAP. So ito kasi yung kagandahan dito sa ginagawa, na baka hindi field or hindi dito yung strength ni De Brito sa club team. Kumbaga baka naman para talaga siya dito sa ating national team. So ito yung pinupunto natin dito, na kung maganda naman yung nangyari dito sa ating national team, ay bakit pa natin pakakawalan? But ang sinasabi nga doon ayon sa report ay walang control dito si De Brito. Kung gusto na ng FIVB na doon siya ilalagay sa mga mahinang bansa, yung mga national team la is mahina dito sa volleyball, ay doon siya ilalagay para naman magkaroon siya ng difference. Okay, kasi dito sa hinahawakan niya na national team dito sa sa Team Alas, ay kumbaga yung banding ng mga players, at the same time kilala niya na yung mga players, sino ba yung dapat na i-prepared up dito sa mga sagupaan, especially dito sa papalapit na dito sa SEA Games next year, at the same time yung sa leg 2 dito sa Thailand. So kumbaga is kilala nyo na sino yung mga players na dapat nasa loob ng court at sino yung dapat na ilalabas niya muna. Okay, so yun ang kasi ang kagandahan, kung matagal na yung coach ay makikilala nyo na yung mga strength and weaknesses ng bawat players. So yung tanong doon sa sinasabi natin or tanong natin na dapat bang extend itong si Jorge De Brito, ay why not, di ba? Kung maganda naman yung naging impact niya. At meron pala tayong mga mga kapolitika, base sa ating mga nakalap na mga usap-usapan sa social media, ay itong si Jem Magalansa pala ay parang reserve daw dito sa Team Alas para hindi daw tayo mabasa ng kalaban. So gaano man ito katotoo, ay wala pa itong confirmation dito kay Coach Jorge De Brito, kasi base doon sa ating napanood ay may possibility or may posibilidad daw na maglalaro na itong si Jem Magalansa. But again, wala pang confirmation po yun mga kapolitika. Yun lamang ang mga usap-usapan. Okay? So abangan lang natin. Kayo mga kapolitika, ano ay yung masasabi dito? Dapat bang i-extend itong si Coach Jorge De Brito bilang national team ng ating volleyball team dito sa ating bansa? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.